Sa mga property sa Laguna, Puerto Galera, and different parts of the country, magkakaroon ng 4x4 Expo, camping, tactical training, yung mga self-defense weapons. Then meron pang isa, de-demo ko lang to, gagawa kasi ng archery doon. Kung ano yung napapanood nyo sa pelikula, ginawa na natin sa Pilipinas para hindi na tayo bibili ng mahal. Kasi kung familiar kayo kay Hawkeye, yung bow and arrow niya, pag binili mo, binepresyo ng Marvel ng 1.2. Ang pagkakaalam ko, 1.2 dahil ginamit niya eh. Pero yung sa atin, sobrang dali lang pero parang kay Hawkeye. Sige, yan malaking case. Papakita ko lang kung ano laman niya. Hindi siya dangerous na nakakamatay, pero less lethal ang tawag sa kanya. Bakit less lethal? Testingin nga natin to sa firing range ni Black Stallion sa Ortigas. So, ang technology sobrang simple. Testingin na natin. Black Stallion. So, tingnan nyo. Para ka lang nagkukonect-connecta ng mga pyesa. Tapos, ang ginagamit natin, use paracord ng military, yung ginagamit sa parachute, para mas madali. Then, sobrang dali rin i-set up, wala nang mga pagtuturnilyong ginagawa. Pero kailangan magpaturo kayo kay Black Stallion paano talaga magkabit. Yes. Kasi pag nagkamali ka, hampas sa mukha mo yan. Pero yung marunong mag-cha-cha, kayang mag-set up nito. Ginaganyan lang naman yan eh. Yan. Mahina ako sa kabitan. So ano ba meron siya? Simple lang. Normal arrow ng bata. Laruan lang to, laruan. Para pang warning. So, dumidikit yan sa mukha mo pag tumama. Warning lang yan, warning. Yung next natin, semi-warning na lang to. Iniisip nyo kung ano yan. Ano ba to? Air, ano yan? Yan yung CO2 ng air gun. Pero, ang nasa likod nito, pepper na labuyo, halo-halo, na dinurog, na may liquid pa. Pero ang mechanism niyan, pag tama nito, yung tip ng arrow, tatama doon sa dulo nito. Papuncturing yan. Tapos ito, magbo-blow yan dito ng hangin hanggang mapuno. Pag napuno na, tsaka yan i-explode na gano'n. Pero technically, parang smoke grenade yung system niya. So ito, semi-warning na naman ulit. After nyan, hindi ko pa na-i-connect. Pero ito yung tip nun. Ito rin yung isang tip. Pepper grenade ang tawag dito. Ano ba yung technology ng pepper grenade? Parehas lang nun sa arrow. So, nakita nyo yung tip, hindi pa nakalagay yung pinaka-trigger. Pero yan, pag pinrest mo, meron kang 5 seconds. Itapon mo na yan. Kung hindi, ikaw yung makakaramdam ng anghang. So, yung 5 seconds mo, pag palo mo yan, papalo ulit doon sa dulo ng air ng cartridge. Magko-compress yung hangin dyan. Pag sabog nyan, nandyan lahat yung pepper. Although ito wala. Kasi baka checkin ni SM. Sabi, ano yan, ba't kulay ganyan? So, hindi natin nilagyan. Pero, ayan, nahihirapan ka sa targeting. Sabi, ang hirap ng bow and arrow, kailangan niya, may target ka pa. Ginawa natin, nilagyan natin ng infrared. So, kung saan nakaturo yung infrared mo, yan, halimbawa, diretso mo na yan. Kasi kung nasa na yan, yan na yung target mo. Pag bitaw mo, sa pool na yan. So, itong mga to, mapapanood mo lang sa TV. Pero sobrang daling gawin yan. Huwag kayong magpapaloko dun sa mahal na marketing. Lugi ka dun. Ito, sobrang dali lang talaga. Ang gamit natin dito, puro local materials. Black screw ng City Home Depot. Itong tip na to, pwede mong ipamold or pwede ka rin gumamit ng aluminum. Aluminum lang, i-cut mo ng grinder. Tapos, ganun din yan. Plug and play. Lagay mo lang dyan, lagay mo dyan. May bow and arrow ka na. Kesa bumili ka ng sobrang mahal na around 3,000, 4,000, 5,000, gumawa ka na lang, less than 1,000 pa. Pero kung kailangan mo talagang bumili, okay lang din naman. Maganda din naman yung mga branded kasi maganda itsura niyan. Pero for us, sa Carl Rieger Solared, Filipino Military Technologies Training and Farming for Survival, meron kaming mga program na tinatawag na Genesis Program. Ito yung kay Sir Hunko.
nagdi-develop tayo ng farming para may pagkain. Related with the book of Genesis sa Bible, nung time ni Abraham, binigyan ng lupa ni God yan para magtanim. Kaya dumami yung lupa na may tanim with milk and honey, sabi nga sa Bible. Then meron tayong Noah program. Ito yung kilamik. Mag-prepare ka, punta ka sa dagat, punta ka sa island nila, makikita mo na importante na ready ka dahil pag nagkaroon ng disaster, nandyan na lahat ng alam mo. So yung NOAA program, ito yung sa lahat ng prepper na experience sila. Sinasabi, para kang tanga, prepare ka ng prepare, wala namang bagyo. Tapos kinabukasan bumagyo, yung mga nanlalait sa'yo rin lalapit. So sa ating part ng mga nagpe-prepare, tulungan din natin sila. Pero at the same time, if we can advance yung wisdom through training, ibigay natin. Like yan, may mga speakers tayo dito, mamaya nandyan din sila. Pakinggan yung mga talk niyan, sobrang gaganda. Then meron tayong Moses program, yung Exodus. Sa Exodus, kaya namin ginawa tong isa. Para kahit saan ka pumunta, ikot mo lang. Sabi nung isa nga, nung foreigner na nakakita ng isang araw. Hindi naman totoo yung crank charging. Bumili daw siya dati sa CDRT, hindi naman daw gumagana. Sabi ko, eto, tingnan mo. Makikita mo yung 12.1. Ganito lang pa-position ko, hindi ka anong relax, pero iikot ko yan. Sabihin niyo sa akin kung nagbabago. So, ibig sabihin, kung kasama mo yung mahal mo sa buhay, nainitan siya, may electric pan niya na kasama. Kasi ang Pilipino mainitin eh. Cool ka talaga. Diba? Nilagay ko na electric pan para hindi mo na ipa-plug. Nagse-cellphone ka pa dito. Habang naghihintay ka ng disaster response, pwede ka mag-Facebook, mag-selfie ka, mag-vlog ka. So lahat na dito na. Kaya Exodus program, kung maaalala niyo yung sabi sa Bible, hindi natatalo yung team ni Moses sa kaguluhan dahil si God nasa likod niya. Sa Exodus, makikita mo na yung solar son of God kasama nila Moses dahil yun yung nagko-command sa kanila, si God the Father. Then marami pa tayong program, yung Messiah program, yan yung naka-install din sa Puerto QR, yan yung nagpa-power